25 taon na ang nakalipas mula nang magbitiw si Boris Nikolaevich Yeltsin. Ipinasa niya sa inyo ang kapangyarihan at sinabi niyang, alagaan ninyo ang Russia. Ngayon, makalipas ang 25 taon, ano ang palagay ninyo? Katatapos lang ni Putin sa kanyang year-end na tanungan at sagutan. At hindi ito ayon sa plano. Hinarap siya ng mga mamamayang Ruso sa bawat issue tungkol sa digmaan sa Ukraine, ekonomiya, at syempre, ang sensura sa loob ng bansa. Parang inubos ni Putin ang oras sa paghingi ng paumanhin sa mga pagkakamali niya. Pero itong tanong ang pinaka nagpapakita ng lahat. Isang sundalong Ruso ay inalok ng malaking bonus para sumali sa hukbo. Kapag pumunta siya sa harapan ng labanan, namamatay siya at wala ni isa sa mga ipinangako sa kanya ang natatanggap ng pamilya niya. Isa sa mga pamilyang iyon ay hinarap mismo si Putin ng live sa pambansang telebisyon. Panoorin ninyo ito. Isa po akong balo ng isang nasawing sundalo. Nakatira kami sa Novosibirsk at 2 na lang kaming anak na naiwan, edad 4 at 6. Kaya ang tanong ko po sa kasalukuyan, hindi ko po natatanggap ang pensyon ng isang nasawing sundalo at iba pang mga benepisyo. Nawala ang asawa ko noong Enero 2024. Noong ika-10 ng Disyembre ng taong iyon, natanggap ko ang sertipiko ng kamatayan. At alam mo, 1 taon na ang lumipas mula noon at hanggang ngayon ay wala pa rin kaming natatanggap na pensyon. Maari bang mapabilis ang proseso ng pag-aproba ng mga aplikasyon na ito upang ang pensyon dahil sa pagkawala ng pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya ay maibigay sa tamang oras? Christina, una sa lahat gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo para sa napakalaking pagkaantala ng mga kaukulang serbisyo. At sa kaso mo agad itong maayos? Sabi ni Putin, pagkakamali ito at aayusin niya. At kung tutuusin, naniniwala ako sa kanya. Sigurado akong makukuha ng babaeng ito ang ipinangako sa kanya dahil nakapagpunta siya sa pambansang telebisyon at nakiusap kay Putin para sa nararapat na para sa kanya. Pero para sa milyon-milyong ibang mga Ruso na nakakaranas ng parehong kapalaran, para sa kanila, ang pagkaantala sa mga bayad ay hindi isang pagkakamali, kundi bahagi talaga ng sistemang itinayo ni Putin. Nauubusan na ng pera ang Rusya. Kaya naman ang gobyerno ay naghahanap ng mas marami pang dahilan para hindi bayaran ang mga sundalo ng ipinangako ni Putin. Ngayon, lumalabas na ito sa pampublikong usapan sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Isa sa mga pangunahing tanong ng mga Ruso kay Putin sa year-end broadcast ay ang krisis sa ekonomiya. Maraming tanong tungkol sa ekonomiya na pwedeng ibuod ang buong kumperensya. Ipinagmamalaki ni Putin ang pag-unlad ng ekonomiya ng Russia habang bumabagsak ang ekonomiya ng Europa. Pero parang tinatanong lang siya ng mga tanong. Uy, nakatira ako sa malayong rehiyon dito sa Russia na maraming langis at maraming gas, pero wala kaming kalsada. Pwede mo ba kaming bigyan ng kalsada at pagkain? Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Putin. Sabi niya, aayusin niya yon agad-agad. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng mga tanong tungkol sa ekonomiya, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang kanyang mga sinabi. Sa mga harapan, mukhang tinatamaan na ng demensya si Putin. Sa 73, paulit-ulit pa rin niyang sinasabi ang parehong kasinungalingan ng Kuponsk noon pa. Inaangkin niyang kontrolado ng mga Ruso ang lungsod. Pero pati mga Ruso ay hindi na naniniwala sa kanya. Una, tingnan natin ang sinabi niya. Tapos ipapakita ko paano tumutol ang mga Ruso. Lalawigan ng Kharkiv. Sa Kharkiv, gaya ng alam natin, nakuha natin ang Kupiansk ilang linggo na ang lumipas. Kontrolado ng tropa natin ang lungsod. Sa ngayon, hindi sila sumusulong pakanluran dahil may mahalagang tungkulin silang dapat gampanan upang alisin ang grupo sa kaliwang pampang ng Ilog Oskol at sakupin ang isa pang pamayanan na mahalagang junction station, ang Kupiansk-Ozlovoy. Ngunit ang grupong napalibutan sa lugar na ito ay mahalaga. Binubuo ito ng 15 batalyon. Nabanggit ko na ito dati. 3,500 tauhan. 3,500 tauhan. Habang sinasagot niya yung tanong tungkol sa kupon, may nagpadala ng tanong na ipinakita sa malaking screen. Seryoso ako.
Sobrang laki ng screen, parang sa football stadium. At sa screen na yon, siguradong nakita ni Putin kung ano ang tinanong. Ito ang tanong sa Kupians. Ang mga miyembro ng VSU, hukbong sandatahan ng Ukraine. Niloloko na kami at sinasabi mong kontrolado natin ang lungsod. Bakit ka nagsisinungaling? Ito ang tanong na nakita ng lahat, kasama si Putin. At pagkatapos, meron tayong mga Russian na war blogger na sumusubaybay sa pangyayaring ito online, na hindi rin naniniwala sa mga sinasabi ni Putin. Tingnan mo itong komentaryo. Tinututulan ng mga Russian analyst ang pahayag ni Putin na napaligiran niya ang 15 batalyon ng mga sundalong Ukrainian. Kinukutya nila at sinasabing tanging totoong ulat ay galing sa itaas. Kay Putin lang ang katotohanan. Ngayon, matapos nito, tinanong siya tungkol sa kasalukuyang negosasyon. Sa palagay ko, ito ay isang napakamoral na tanong. Kung ayaw ni Putin makipag-usap para sa kapayapaan, hindi ba't siya ang may pananagutan sa lahat ng pagkamatay? Ito ang sagot niya. Pakinggan ninyo. May kasunduang pangkapayapaan si Pangulong Trump sa mesa. Nag-aalok ng malalaking kompromiso ang Ukraine, pero patuloy pa rin kayong nagsasalita tungkol sa digmaan. Ginoong Pangulo, paano kung tanggihan ninyo ang alok na kapayapaan ni Pangulong Trump? Kayo ba ang mananagot sa pagkamatay ng Ukrainians at Russians sa 2026? Hindi namin itinuturing ang aming sarili na responsable sa pagkamatay ng mga tao. Hindi kami nagsimula ng digmaang ito. Nagsimula ang digmaang ito pagkatapos ng kudeta, anti-constitutional na kudeta, armadong kudeta na nangyari noong 2014 at ang pagsisimula ng labanan ng mga pinuno ng Kiev laban sa sarili nilang mga tao sa timog silangang Ukraine. Sa aming panig, kami ay hindi agad kinilala ang autonomiya at kalayaan ng nooy humiwalay na mga republika ng Donetsk at Luhansk. At matapos kaming malinlang at hindi na isakatuparan ang mga kasunduan sa Minsk, kinailangan naming gumamit ng sandatahang lakas upang tapusin ang digmaan na sinimulan ng rehimen ng Kiev sa tulong ng mga bansang kanluranin. At si Pangulong Trump ay nagsasagawa ng seryosong mga hakbang upang tapusin ang sigalot na ito, wakasan ang labang ito. Sinabi ko na sa maraming pagkakataon na siya ay tunay na tapat sa layuning ito. At bukod pa rito, noong pagpupulong kasama si Pangulong Trump sa Anchorage, nagkasundo kami at halos inaprubahan ang mga mungkahi ni Pangulong Trump. Kaya ang pagsasabing tinatanggihan namin ang kahit ano ay hindi tama at walang basehan. Sa isang paunang pagpupulong sa Moscow, may inilahad na mungkahi sa amin at, ayon, hiniling sa amin na gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Nang dumating ako sa Anchorage, nang makarating ako sa Anchorage, sinabi ko na magiging mahirap na mga desisyon iyon para sa amin. Pero sang-ayon pa rin kami sa kompromisong inihain sa amin. Kaya ang sabihing tinatanggihan namin o nire-reject namin ang kahit ano ay hindi tama at walang basehan. Kaya ang bola ay nasa panig na ng ating tinatawag na mga kalaban sa kanluran, ang mga pinuno ng rehimen ng Kiev na pinakamahalaga at ang kanilang mga European na taga-suporta. Handa kaming makipag-usap at handa kaming tapusin ang sigalot sa mapayapang paraan. Tingnan natin ang antas ng pamumuhay sa Rusya. Lalo na para sa mga Ruso. May tanong tayo mula sa isang Ruso na nasa malaking screen ulit. Ang tanong ay, bakit mas mahirap ang pamumuhay ng karaniwang mga Ruso kaysa sa mga Papins, na parang mga katutubong tao sa loob ng Papua New Guinea? Marami sa mga Ruso ang nagsasabing, mas mababa pa ang kanilang pamumuhay kaysa sa mga katutubo. May isa pa tayong komento sa malaking screen, kaya bibigyan ko muna kayo ng konting konteksto bago ito ipakita. Direct line ang tawag sa event na ito. May direktang linya ang mga Ruso kay Putin. Pero may nagsabi na palabas lang ito, hindi totoong direktang linya. Sa hindi malamang dahilan, ipinakita rin ito sa malaking screen habang ipinapakita ng mga kamera ang malaking screen. Pero agad nila itong inalis. May isa pa tayong tanong tungkol sa partido ni Putin sa Rusya. Ang partidong ito ay tinatawag na United Russia Party. At ang tanong ay tumutukoy sa antas ng pamumuhay sa loob ng Rusya. Ang buhay sa loob ng Rusya. Sinasabi nito, hindi ba't nakapagtataka na
Laging nananalo ang partidong ito ng mayorya sa bawat eleksyon, bumababa ang antas ng pamumuhay sa bansa. Baka katang-isip lang ang mga eleksyon sa Rusya. Sabi ko nga, hindi nagpapatalo ang mga Ruso ngayon. At pagkatapos ay may tanong tayo tungkol sa National Guard na nasa loob ng Rusya. Sa tingin ko, ang tawag dito ay Rosmodar. Ang ahensyang ito sa Rusya ay nagbabawal ng maraming foreign tech platforms tulad ng WhatsApp, YouTube, Snapchat, at Roblox. Sila rin ang nasa likod ng mga pagkawala ng internet na nangyayari sa buong bansa. May ilang taong diretsong humihiling kay Putin na ipagbawal ang organisasyong ito. Buti na lang iniwasan ni Putin ang tanong. Alam naman nating lahat kung sino ang nasa likod ng mga pagbabawal na ito. At pagkatapos, may malaking tanong mula sa reporter ng British Broadcasting Corporation na si Steve Rosenberg. Sa palagay ko siya lang ang lalaking di takot kay Putin sa Rusya dahil taon-taon siyang nagtatanong ng matitinding tanong. At ito ang tanong niya ngayong taon. Pakinggan natin. Steve Rosenberg. Ang tanong tungkol sa hinaharap, tungkol sa kinabukasan ng Russia. Ano ang hinaharap na iyong pinaplano, na iyong binubuo para sa iyong bansa at para sa iyong mga tao sa kasalukuyan? Magiging legal ba sa hinaharap na ito ang anumang pampublikong hindi sumasang-ayon ng hayagan sa isang bagay? Maghahanap ka ba ng kaaway sa loob o labas ng bansa sa hinaharap? Magkakaroon ba ng pagputol ng connection sa mobile internet? Meron bang bagong special na operasyong militar? Maaring sundan ng Rusya ang ibang paraan. Naalala ko na sinabi mo minsan na ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay, sa kamay nating lahat. Percy, sa totoo lang, ang buong kapangyarihan sa Rusya ay nasa iyong mga kamay. Iban sabihin sa iyang kinabukasan din, kung nanbete ba ng pagpapatuloy ba ito ng nakikita natin ngayon? Sawan. Hindi sisigiin kinabukasan ng Rusya. Parurusahan ba natin ayon sa batas ang mga kumikilos na hindi sang-ayon sa mga tao? Parurusahan ba natin ito? Alam mo, may batas na kino-question tungkol sa mga dayuhang ahente. Kagalang-galang na kasamahan, nais kong ipaalam sa'yo na hindi natin ito inimbento. Ang batas na ito ay umiiral sa ilang estado sa United States. Ipinatupad ito noong dekada 30 ng ika-20 siglo. Lahat ng mga batas na ito, pati na rin ang batas sa United States, ay mas mahigpit. May pananagutang kriminal hanggang sa pagkakakulong. Gusto ko lang agad linawin ang sinabi ni Putin. Tama. May ganitong foreign agent law ang mga bansang kanluranin na binanggit ni Putin. Pero sigurado akong malayo ito sa kung paano ito ipinatutupad sa loob ng Rusya. Ngayon, hindi ko kabisado ang mga bansang Europeo, kaya hindi ko na lang sila pag-uusapan. Pero dito sa Estados Unidos, malayo ang pagkakaiba ng batas kumpara sa Rusya. Sa United States, dapat mong ideklara kung may dayuhang pondo ka at kasali ka sa political lobbying. Hindi ipinagbabawal ng batas na ito ang malayang pagpapahayag. Hindi nito tinatatakan ang mga mamamahayag. Hindi nito tinatatakan ang mga artista. At hindi nito tinatatakan ang mga non-government organization. Bukod pa dyan, hindi ito tama para punahin ang Estados Unidos. Oo, hindi naman yun sinasabi ng batas. Kung tumanggap ka ng pondo mula abroad, pagtataksil ito. Kung lobbyist ka at may pondong galing ibang bansa na may kinalaman sa politika, kailangan mong ipagbigay alam ito sa gobyerno. Sa Rusya, iba talaga ang mga bagay pagdating sa batas na ito. Una sa lahat, pwedeng ipataw ang batas na ito sa kahit sino, kaya hindi lang ito para sa mga taong sangkot sa political lobbying. Kung isa kang mamamahayag, kung isa kang YouTuber, o kahit isang ordinaryong mamamayan, pwede kang tawaging foreign agent. At ang masama pa, hindi lang ito para sa tumatanggap ng pondo mula abroad. Kung magpa-interview ka sa foreign media, pwedeng tawagin ka ni Putin na foreign agent. Kung kritiko ka sa digmaan ni Putin, tatawagin kang foreign agent. At kung iimbestigahan mo ang korupsyon sa loob ng Kremlin, siguradong tatawagin kang foreign agent. Sa Russia, ginagamit ang batas para patahimikin ang kritiko. Hindi lang ilahad ang pondo mula ibang bansa. Mas matindi ang epekto ng pagiging foreign agent sa Russia kaysa sa Estados Unidos. Sa Russia, minomonitor ng autoridad ang iyong bank account at bayarin. At bukod pa doon, ayaw kang kunin ng mga employer kung isa kang foreign agent at ayaw ng mga venue na i-host ang mga event mo kung isa kang foreign agent. Mas malala pa,
mas mataas ang buwis na kailangan mong bayaran kaysa sa karaniwang mamamayan ng Russia. Ibig sabihin, tinatrato ka talagang parang pangalawang uri ng mamamayan dahil tinawag kang foreign agent ni Putin. Mahalagang linawin na hindi mo kailangan tumanggap ng pera mula sa banyagang gobyerno o entidad para matawag na foreign agent. Sa Russia, kapag pinuna mo si Putin, agad kang tatawaging foreign agent at wala kang magagawa. Pero sige, balikan natin ang pagsagot ni Putin. Tinanong mo kung magkakaroon ng bagong espesyal na operasyong militar. Hindi, walang magiging operation. Kung igagalang ninyo kami, kung susundin ninyo ang aming mga interests, igagalang ang aming mga interests gaya ng palagi naming sinusubukang igalang ang inyong mga interests. Kung hindi ninyo gagawin at magtatangkang mandaya. Datuwat ani dakayar sa pagkayapalawak ang NATO pasilangan, sinabi ninyo na hindi magpapalawak ang NATO pasilangan. Kahit 1 pulgada lang, direkta itong sinabi. Gaya ng sinasabi natin, pinabayaan lang natin ang ating mga interes sa seguridad. Niloko nyo kami, hindi ikaw mismo. Pero ang mga leader ng kanluran ang lumikha ng sitwasyon ngayon gamit ang sarili nilang mga kamay at patuloy pa nilang pinapalala ang sitwasyon. Lagi nilang sinasabi na handa silang lumaban sa Rusya. Sa alam ko matagal ka nang dito nakatira. Pero sa tingin ko, naiintindihan mo ito at pati na rin yung mga nagsasalita tungkol sa digmaan laban sa Rusya, naiintindihan din nila ito. Talaga bang aatakehin natin ang Europa? Kalokohan yan? Personal kong kilala ang kasalukuyang kalihim general ng NATO, ang dating punong ministro ng Netherlands. Dati akong bumibisita sa Netherlands. At siya ay matalino, tuso, sistematiko at mahusay talaga. Dati siyang mahusay na punong ministro at maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng Netherlands at bahagi ito ng kanyang merito. Pero ngayon, puro kalokohan na ang sinasabi niya. Bakit mo sinasabi ang mga kalokohang ito tungkol sa posibleng digmaan laban sa Rusya? Gusto nilang maghanda, ihanda ang kanilang sarili para sa isang digmaan laban sa Rusya. Marunong ka bang magbasa? Basahin mo lang ang bagong estratehiya, pambansang estratehiya sa seguridad ng Estados Unidos. Sinasabi doon na ang Estados Unidos ay pangunahing manlalaro, tagapagtatag at taga-suporta ng NATO. At ang karamihan ng pondo ay nagmumula sa Estados Unidos, pati na rin ang mga bala, kagamitan, at armas. Kakabido ang bagong estratehiyang pangseguridad ng United States. Hindi tinukoy ang Russia bilang kaaway, bilang target habang ang kalihim general ng NATO ay naghahanda para sa digmaan laban sa amin. Bakit? Ganun ba? Marunong ba siyang magbasa? Pinupukaw mo ang NATO laban sa Rusya para makipagdigmaan sa Rusya. Kasabay nito, ang pangunahing bansa ng NATO ay hindi tayo itinuturing na kaaway. Parang kukwestiyonin ko ang antas ng professional na kakayahan. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso. Sa video, kadalasan ay dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Sa katunayan, noong nakaraang linggo, 4 na video namin tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, hindi advertiser-friendly ang drone strikes or frontline footage, kaya nililimitahan ang videos. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang nilalabanan at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang pag-usapan ito. Kaya inilunsad namin ang aming plataforma, Business Basics. Ginawa namin ito mula simula, kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, frontline footage, o pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Dahil dito, hindi namin kailangang mag-censor kahit hindi gusto ng mga advertiser ang mga usapan namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa ads, kundi sa suporta ninyo. Kaya kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mo ng uncensored videos
at exclusive bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Suportado mo rin ang aming coverage at channel. Kaya salamat! Ako si Sam. Magkikita tayo sa susunod.